Okay, so ito na. Bali, ano na tayo? Review. For today's video, review vlog na ho tayo. So, tingnan natin kung anong mga panindang nakikita ho natin dito sa kanilang loob, no? So, ihuli na natin yung coffee shop and sa dining area nila. Kasi tapos na tayo dyan kahapon. So, ito na yan. Silang, bungad pa lang ay mayroon tayo nakikita mga ano dito. Mga Christmas butter cookies tin. O, yan o. Handle with care. Hindi ko lang care na magkanong presyo. Okay, so naka 20% off. 279 pesos paninda nila dito na ano to? Gold Danish. Ano to? 279 or 280. Mura mahal. Ano laman ito? Cookies, no? So cookies nga. Okay. So proceed na tayo sa unahan. Ito naman 99 pesos. GPR Gold Danish Butter Cookie 99 pesos. So, walang sale. I mean walang discount. Ito na ba naka-sale naman siya now at 425 pesos na lang. 425 na lang siya mula sa presyong 500. So naka-save na ng 75 pesos. So ano naman to? France truffles. Okay. So, mga cookies na rito na area, no? Yan, mga Swiss Miss. So, imported. Sige, dito tayo na area, yung mas malapit sa counter. So, ito naman ay cutest silicone bib. Girls, plain more cream. 350. Soap clay dough assorted fruit box. Soap clay dough. So ano siya, laruan, no? So hindi siya pagkain. Clay dough. Ito naman dito ay sand toys. 1,200. Pasensya na kayo, hindi ko nababasahin yung mga 1,199.95 kasi ano kumbaga ang dami ko pang kailangang bigkasin. So diretso ko na 1,200 or 1,200 to make it short. Ayan, so 1,200. So ano ba yan? Sand toys, okay? Yan na nga, sand toys, yung mga binibitbit ng mga bata, no? Sa dagat. And ito naman ay truck with accessories. Okay, so dito naman na area is mga toys. Doon sa kabila cookies, ito is toys. Dito naman na area ay candy, na mga Christmas candy, sweet seasons. So mga sweets to dito, mga candies, mga malos, marshmallows. Okay, magkano to? Isang ganto, di ba? Saan ka makita ng ganto, di ba? Dito lang sa Landers in the SNR. Sa mga membership shopping stores ka lang makita ng gantong packaging, di ba? Ang gaganda, ang lalaki. Wala yan sa NCCC, wala sa SM, wala sa Gaisano Mall, wala sa Ayala Mall. Only here in Landers and SNR. Pero di ako sure kung may ganitong talaga mismong paninda or ganito mismo na paninda sa SNR. Kumbaga sinabi ko lang na ganito din talaga ang setup nila ni SNR, no? Yung mga panghigante, no? Giant size. Okay, so marshmallows, candies, 175. Basta dito marami kang pwedeng bilhin dito pang regalo. For example, ito. 'Di ba? Meron tayong bibigyan nito. Siguro laking tuwa kasi candy, ano? Ano tawag dito? Parang payong Christmas candy. Ito, tuwang-tuwa 'tong mga bata kasi malos. 480. So hindi mo kailangan maging mayaman. Meron ka lang 2,000 rito. Pasok ka dito, meron kang 2,000. Dami mo nang mabibiling mga magandang bagay na i-share mo. I mean, ibig ko sabihin pang regalo, no? Sa mga kung sino man yung gusto mong bigyan na yun. Syempre, importante sa'yo nung gusto mong sumaya, lumigaya ang kanilang buhay. Humanap ka ng pangit at bigin mong tunay. So dito naman mga inumin. Naka-promo, no? So save 100 pesos for 3 bottles. So 800 pesos ang Fundador Super Special. So 1 liter.
Buy 3, save 100 pesos. Di ba? Yan eh. Naka-free ka, so fundador. 800 pesos lang. Diba? So, eto naman, Black Label, 1 to 50 or 1-3. Johnny Walker Black. Meron dito 1-4. 1-2. Diba? So, dito naman na area alak. So dito sa kabila, tapos natin dito mga candies, mga bata. Kunyari, syempre Pasko, di ba? Mga bata naman talaga yung bida kapag ka Pasko. O ibigay mo to, nako, laking tuwa kasi candy, di ba? Holiday Pop, Sweet Season, Malos. Okay, so proceed tayo dito sa unahan. So dun sa kabila ay products. So syempre, kapag first produced products, kailangan talaga yan locally made, no, or locally produced products. So, Fresco, no? So, pag sinabing Davao City, doon lang talaga nagkakatalaw, no? Nagkakaiba. Kasi every lugar, every place, like every city, for example, Bacolod, and soon to rise na magkakaroon ng landers ang Iloilo. Siyempre, meron na rin yung landers ang Cebu. So, Manila. So, yung mga lugar na yan na nabanggit ko na may mga landers, hindi yan sila panigurado magkakaroon ng maraming display na gaya na ito, no? Na ito Pomelo for example. I mean, meron silang display pero konti lang. Tsaka ang mahal kasi hindi nga sila lugar para sa hindi sila lugar, no, na kung saan abundant ang mga ganong klaseng prutas, Pomelo and durian. So meron tayong durian doon sa unahan, mamaya puntahan natin. So magkano per kilo? Tingnan natin. Per kilogram 109 pesos. 110 ang kilo ng Pomelo. So tama lang. Alam niyo ang Pomelo sa Davao, hindi talaga yan kagaya sa durian na mayroong bull run, mayroong taas ba season, no? So ito talaga siya whole year round ang Pomelo sa Davao, meron talagang bunga. Although may time na hindi siya ganoon ka dami ang produce, pero yung presyo ba, no? So hindi kagaya sa durian na talagang kapag month of August hanggang first week of November, talagang halos hingin mo na lang yung yung durian sa sobrang mura. 'Di ba? Hanggang 20 pesos per kilo sa durian. 30 pesos do. Makakabili ka na ng durian, makakain ka na. Pero ngayon wala na, no, December, bear season. So I mean na December na, no, so wala na, hindi na season ng durian, kaya napakamahal na ng per kilo ng durian. So stop na tayo sa kain, no. So next naman, kumbaga give chance to other fruits naman tayo. So lang, no. Yan ang advantage natin mga taga Davao. So mura, kahit sa loob lang 110 pesos na yung kilo. Samantalang sa bangkirohan 100 pesos, 90 pesos, depende sa variety. Kung pang talaga siya, pang export quality, so mayroong 100 pesos. Tsaka meron din 110. Totoo yan, halos magkaparehas lang sa landers. Okay, prutas, saging, vegetables. Naka 50 per maging sa mga prutas, meron silang pa-discount. Meron silang mga 50% off. Dati ang kilo 60 pesos, dito 30 pesos na lang. Ngayon 30 pesos na lang. So maging sa mga saging, mga prutas, no, talagang meron silang pa-discount. Hindi lang sa mga imported products, imported goods or mga dry goods. And the mga chocolates, so pa man na mga foods. Wait lang, asan yung durian? Dito pala. Balikan natin yung durian, although na natin to kahapon na feature, pero mas kasi mas may kinalaman siya ngayon sa topic natin kasi nga tayo review, no, Landers Superstore products and items review vlog, di ba? Alright. Magkano kilo na ngayon? Magkano dito? So 75 pesos, no. So mas mura pa rin siya kumpara sa Ramon Magsaysay Avenue. Ramon Magsaysay Park, fruit stand. So 75 pesos or 80 pesos. Bango. 'Di ba? So ngayon, kung gusto kong kumain ng durian, so dito na ako sa loob bibili ng durian sa Landers na. Ayoko na doon sa may Magsaysay Park Fruit Vendors Association kasi mahal na nga doon.
Tapos yung kabila, ito ha, sa mga nanonood dyan na gustong hindi taga Davao, tapos gusto nyo pumunta ng Davao, kumain ng durian. Huwag kayong bumili ng durian sa harap ng 'di ba? Ramon Magsaysay Park. Tapos meron diyan vendors sa Fruit Vendors Association. So doon kayo bumili na lang. Huwag yun ang tangkaing na tumawid pa para bumili kasi ang pangit ng basta ang pangit ng ugali ng mga nagtitinda doon, no? Si Kuya, shout out kay Kuya. Nakabili ako na doon ng basta durian. Lalo na kung malaman na kayo ay dayo, malaman na kayo ay hindi taga Davao. Talagang kayo, basta bibigyan ko ng hindi magandang quality. Kasi ang purpose nila para mabenta, no? Para maiwanan yung mga goods. Alam niyo yun? Kasi syempre pag taga Davao kasi namimili tayo ng alam natin yung kalidad na durian, di ba? Alam natin yung goods, yung good quality. So syempre, matitira yung yung mabubulok, matitira yung talagang reject talaga, di ba? So ang ginagawa nila, yung reject ay first sold out nila or first sale ba? Ano tawag diyan? Basta yan ang pinopromote nila pag tingin nila ang tao ay walang alam sa durian, walang alam sa quality. So ako nga taga Davao, yung time kasi na yon, bakit nila nagawa yung ganong bagay na hindi naman talaga dapat? Kasi yung inutusan ko, bata lang, like mga 10 years old, no? Kumbaga pinautosan ko siya, pinala ko siya ng pera na bumili ng durian, yun lang. Tapos pagdating, basta hilaw, tapos hilaw, tapos bukas na siya, open, no? Sabi ko, wag mong bukas, ako na lang yung magbukas ako na may marunong naman magbukas ng maghiwa ng durian, magbukas, expert tayo, taga durian eater tayo, di ba? So yun, nang binigyan yung bata ng bad quality na durian. So wag kayong pag kayo kakain, dalayo ka ng Davao City, kakain kayo ng durian sa may Durian or Fruit Vendors Association, doon na lang kayo kumain. Wag niyo nang tangkahing tumawid doon sa pwesto sa tawiran. Wag na kayong tumawid para kumain, no? So doon na kayo sa Fruit Vendors Association. Mahal din naman, although magkapares lang naman ang presyo. So at least doon talaga legit, no? Hindi nila ipapahiya ang Davao. Yan lang. Or di kaya magbangkirohan na lang kayo, diretso. And okay na tayo dito. Saging, magkano ba yung saging na presyo? 84, okay. Sarap ng mga prutas natin sa Davao. Swerte natin mga taga Davao kasi tayo dito, abundant, no? Ng mga fresh, yummy, quality products. Dito naman na area ay mga fruit cake. So, tagano siya, no? Magkano tong ganto? It's 780 pesos. At least na siya, no? Ang isa sa nagpapadagdag ng presyo is yung kanyang packaging, di ba? Ang ganda. So perfect siya pang regalo. Okay na, no, mga loaf bread. Dito na area, mga gulay, fresh beef, seafoods. So sa Landers and the SNR, mga membership shopping, Costco, talagang dito mo makikita yung mga iba't ibang uri ng mga meat, beef, no? Mga mamahaling mga hiwa, mga slice and cuts. So dito lang sa mga membership shopping stores. Okay, holiday cake. KS holiday fruit cake. So mahal talagang fruit cake, no? So ito siya ay imported ba to? Saan galing to? Iba yung itsura, no? Kirkland. Okay. Imported nga. Fruit cake. Kirkland, imported ba fruit cake na Kirkland? I don't know. So basta 2,300 pesos. So minsan, yan ang inaabangan din ng mga ng mga mayayaman, mga may kaya, mga class, no? Ng mga shoppers. Yan ang mga inaabangan nilang mga magkakaroon ng discount, sale, promo. Ito, na to hindi naman to pang tama lang. So, banana cake, di ba? So, lahat, marami sa atin marunong naman gumawa ng banana cake. Kaya hindi siya ganun ka pricey. It's only 250 pesos. Buy one, get one pa. Di ba? So, pag may mga party, may mga event, pwedeng pumunta dito, no? Kasi ang dami mo talagang pwedeng mabili dito. So, dami mo makuha mga produkto, mga cakes, lahat, no? Para
madala sa mga party. Lalo na ngayon na ano na, party is around the corner na lang, no? Or party is everywhere. Party is in the air. So marami ka talagang makikita dito, makukuhang mga pwedeng dalhin na mga cakes, mga cookies. Basta marami, no? Ano pa bang ano pwede puntahan? So okay na tayo sa mga foods, no? Cookies, cakes, and pastries, candies, no? So okay na tayo sa mga fresh products and fresh produce products. Dito na tayo proceed sa mga ham. Siyempre, marami to dito. Ito yung ano, yun itong meron din ganito ang ano, SNR, pero mas maganda pa rin talaga, no? Yung sa may ano, Landers area. Siyempre, kompletos Ricardos yan. Kompleto talaga to dito. Nice one. Galing, no? Mayaman ang may-ari, siyempre, no? Oy Apelyedo. Taga Cebu, Cebuano. Or Rose from Cebu. Ang pinagkaiba lang sa ano, no, sa Cebuano and Davaoeño na mayayaman or negosyante is ano sila? Ang mga taga Davao ng mga negosyante, hindi sila sa Davao na naninirahan. I mean, naninira pa rin naman pero hindi talaga yung ano, hindi para hindi nila masyadong ano, hindi sila masyadong embrace, no, sa ano, pagiging Davaoeño. For example, itong sa ano, si Tony Tan Cacchong, may-ari ng Jollibee or GA Foods or Jolly Foods, no. Hindi siya naninirahan sa Davao City. And I doubt kung marunong pa siya magbisaya, magbisaya, no. So, sino ano diyan, mga nakakaalam, marunong pa ba siyang magbisaya si ano, Tony Tan Cacchong? Considering na dito siya pinanganak sa Davao, dito siya lumaki. At na pumunta na ng Manila para mag-aral at doon na rin nag-business at doon na siya nagpayaman, no? So, Tony Tan Cacchong, Jollibee owner, is a Davaoeño. So, sa ano naman, Mang Inasal, si Edgar Seya, di ba? Siya ba ay ano, marunong pa ba siya maghiligay nun? Let me know in the comment box. At kung siya ba ay may bahay sa Iloilo, pero panigurado maraming ano, no? Baka meron din siyang bahay sa Iloilo. Pero ang mga taga Cebu, yun ako nakakabilib kasi si Gokong We, di ba? Itong mga may-ari ng Gaisano Mall, di ba? Mga Gaisano family. At ito may-ari ng Landers. So talagang ano, no, embrace sila yung pagiging Cebuano. Talagang marunong sila mag-Bisaya, Cebuano speaking. Dito naman mga ano, mga junk foods, mga crackers. Sa sobrang laki nitong ano, Landers, parang hirap na natin ikuti, no? Panghapdi yata bago matapos ang vlog. So napakahaba na ng vlog natin, it's 17 minutes na. So okay na yun, no? Basta meron to na mga pagkainan, mga candy, mga sweets, mga malos, cakes and pastries, mga fresh produce products, frozen products, marami, oh, mga naka 50% off. Naka 50% off yan. Di ba? So sobrang haba, sobrang lawak nitong ano, nung area, napakalaki. So napakarami mga paninda, mga display. So hirap natin ikutin lahat, pero syempre subukan pa rin natin yung ano, hanggang abot ng ating makakaya. Time check tayo, it's 9:43. Okay, so dito sa gitna meron sila ito mga panindang mga ganun pa rin, no? Mga ano to, mga nuts, mga hazelnut. Naka 50% off ang ano, itong brick. Basta yan lang ang masasabi ko talaga, hindi natataga dahil sa Landers and SNR. Maraming thank you dahil sa mga yan. Hindi na natin kailangan ano talaga, no, mag-antay, or hindi natin kailangan makipagplastikan sa ating mga kamag-anakan na uuwi galing abroad para lang tayo makatikim ng mga imported na mga chocolates. Di ba, totoo naman, eh, no? Dati talagang pakabait tayo, no? Kailangan nating ano, magpakabait or makisama, tas tikin, no? Yung ating mga tiyahin, mga pinsan na uuwing ano, galing abroad, no? Lalo pag galing Europe and America, di ba? O Europe talaga madalas, no? So kailangan natin plastikin yung mga para lang ano, no, makatikim, maambunan ng grasya ng mga imported products, imported goods. Pero ayun, meron ka lang 2,000 pesos, 1,000 pesos, kahit nga siguro 500 pesos, may mabibili ka ng mga chocolates dito na masasarap, imported. Okay, White Rabbit. Yan. Saan ba galing ang White Rabbit? Vietnam.
So ito naka-Chinese ang sulat, China, Taiwan. China no, White Rabbit China. So ano to parang nawala tong White Rabbit sa Pilipinas dahil nga sa mga fake news na yun na nga nakakasira daw ng bituka, may lason at kung ano pang mga mga melanin o may basta may mga substances siyang kasama na nakakasira ng nakasira no or nagko-cause ng cancerous or whatever. No? Kaya yan ang pagkaalala ko kaya siya nawala. So ngayon ito sa ulit to nakikita natin sa Landers pa. So ibig sabihin talaga ito pa talaga yung pinaka pinaka magandang bagay kapag sa Landers ka bibili or dito ka namimili tapos ibebenta mo sa tindahan gaya nga ng sabi ng taxi driver kanina. Kapag ka nabili mo sa Landers or sa SNR, talagang legit na imported, legit na masarap. I mean legit na hindi siya fake. Legit na original. Hindi siya hindi siya gawang Quiapo. Yun. So, di ba? Kasi may mga, for example, itong banggitin natin tong tindahan sa Davao na Lots for Less. So, may mga items daw dyan. May mga items daw, sabi daw. So, daw. According, no? May mga items daw na fake products. Mga fake lang, no? Kaya ganun daw kamura. Okay, so proceed tayo dito. Yan, so itong area na dito pagkainan pa rin mga cookies, no? Mga nuts. Okay, tapos appliances. So yun na yung parang panghuli natin na pupuntahan na i-review. Appliances. Ito kaong, pasta. Siyempre, di na tayo parang hindi tayo makakita ng dito ng mga Del Monte Filipino styles pasta, pero I don't know kung i-consider lang ilagay dito kasi syempre mga Pilipino pa rin na matayo ng mga shoppers, no? Kahit pa Landers, no? Syempre mga Filipino shoppers yung target, dapat merong Del Monte sweet style or Filipino style, no? So alam natin ang mga Filipino style ang hilig natin sa sweet and sour savory, basta mahilig tayong mga Pilipino sa alat at tamis yun at asim. So we're not into spicy something, no, na mga pagkain. So alat, tamis at asim, yun ang gusto natin. Yan, mga Pringles. So yun, no, hanggang na dito mga pagkainan pa rin ng mga foods. Yan. So ibig sabihin dito na tayo na area kasi mga appliances yung pupuntahan natin, titingnan natin kung anong meron. Sa display, magkaiba ang may mga pagkakaiba si Landers and the SNR. Tama sa mga pagkain. Si SNR kasi madalas natin nakikita mga chocolates, no, yung mga Toblerone, mga sneakers, meron ba? Mga Safari. Tapos mga Korean products. Actually si SNR hindi lang sila nagtitinda ng basta coming from different countries ang mga paninda ni SNR. Tapos si Landers naman parang ganun din naman si Landers. Kasi nga talaga hindi natin masyadong familiar si Landers gawa nung first time na tayo magkaroon ng Landers sa Davao. No, it's the second day pa lang na meron tayong Landers. So appliances, panigurado parehas lang yung mga paninda nilang mga appliances. Okay, dito mga sabon, mga tissue, mga napkin. Okay. So nakabili akong one time nung kasagsagan pa ng medyo hot pa yung pandemic. I mean parang present pa, hindi pa talaga na-declare na pandemic free or COVID free ang mundo. Mga early 2022, no. So nakabili ako ng alcohol na napakalaki, buy one take one, isang talaga galon, 2 galon buy one take one. Tapos yung mga dishwashing SNR naman yun. So yun ang tinutukoy ko sa inyo na ang maganda sa Landers mga membership shopping is pangmalakihan, panghigante talaga, no, American size, panghigante yung sit up, yung ganap ng nila, yung mga paninda. Okay, American Home, La Germania, Panasonic. So ito rin mga appliances na tayo dito na area. So ito na siguro yung huli nating vlog dito sa loob, no, sa Landers. Kumbaga pag ako'y babalik na dito, syempre para mag-shopping na, talagang para mamimili na, hindi na para mag-content. Not unless kung meron pa kayong re-request dyan na hindi ko pa nagawa. Kasi nakapag na tayo, nakapag-vlog na tayo kung paano magkuha ng kumuha ng membership card, di ba?
May update na tayo kung anong hitsura sa loob. Di ba? Ano mga paninda, no? Kompleto dito. Except lang yata sa ano, parang ano bang wala dito? Ang mga ano, mga gadget, no, cellphones, mga ganon. Yun ang parang wala dito sa ano, sa Landers. Even SNR wala din silang ganon. Yan, mga aqua flask, thermo flask, appliances. Oh, okay na tayo dito. Mga plato, pinggan. Balikan ko lang yung bag kahapon kung andyan pa rin, kung ganoon pa rin ba yung presyuhan. Ayun, wok. Yan, gusto ko to. Pinatapik ko yan kasi ang mga wok kasi na nabibili natin somewhere, kahit sa mga mall, hindi naman talaga solid, hindi pulido. Parang ano lang eh, lakas lang din makalata. Parang lata lang. Ito talaga wok, no? Poster. Okay. Mainstays, dinner, wear seat. Pwede nang hindi hugasan, no? Ano na lang, punas-punas na lang ng tawag nito. Pupunasan na lang ng tissue, table napkin, pwede na. Paper towel. Okay. So minsan naman balik tayo SNR para maipakita ko sa inyo yung naman mga item nila sa lugar. I mean sa kanilang tindahan sa loob nila. May mga kids outwear active. May mga gamit dito. May mga RTWs din sila. Nice one. Okay, ito yung ito yung kulang sa SNR, no? Wala silang masyadong RTWs doon. So dito meron. Men's bottom. 499 pesos na, so discounted. Mahal daw to. 1,000 pesos. Short. Okay. Hook. Paano babasahin yan? Hockey or hook? So ano ba to? Imported brand? I don't know. Ano lang ako pin shop. Cheap man at least okay na yan, no? Basta komportable tsaka afford . Okay, dito na tayo sa unahan hanggang sa atin uwi na at lalabas na tayo dito. Payong, may payong sila dito. O yung bag kahapon wala na, no? Ay, dito pa pala sila, present. So naka-sale pa rin, ma'am. Yan, naka-sale pa rin sila, So from 1,500 naging na lang siya, 600 pesos. 50%, I mean 60% off. Pero hanap ko backpacks. Dito naman ay nakalagay na yan. Ang pinagkaiba pala sa mga SM, mga Ayala Mall or sa mga shopping malls, no, yung pagkalagay sa mga presyo nila is hindi ito kasi for example nakalagay na 99 na lang, 99. Nakalagay 99 tapos ilagay doon sa damitan yung yung tag. So ikaw naman makiklickbait ka talaga kasi akala mo 99 pesos yung damit. Yan pala 99 pesos pala yung discounted 99 pesos kapag bibili ka ng 6. Gulat ka na lang nung nasa cashier ka na. Uy, kala ko ba 99 pesos lang each, di ba? So yun pala, hindi pala. 99 pesos discount. 99 pesos yung yung malilis kapag bibili ka ng 5 piraso, 3 piraso. So clickbait nga, more on clickbait ang ang sa mga shopping malls. So yun ang pinagkaiba nila dito sa Landers membership shoppings. Okay, dito naman tayo sa mga relo. Tamang-tama. Ayun meron silang dito, mga relo. So tamang-tama, no. Magpapasko. So meron akong bibigyan ng relo. So dito na kayo bibili. Yan
Tommy. Ayun, may nakita na ako dito. So tamang-tama. So may mga may mga watches din dito na ano lang. May medyo pricey, 13,000, meron pa medyo tag 3,000. So 20% discount to dito na area. Okay na, so meron akong ideya kung saan ko siya papipiliin, no? So dito. Alright. Ayun oh. Dito naman ay alak, mga inumin, no? Mga beverages, mga wine, whiskey. Okay na tayo dito, uwi na tayo. So we're done. Maraming tigas sa mga nanonood. Oo nga pala, hindi ko pa napuntahan yung yung mga electric kettle, mga rice cooker. Tingnan natin kung anong magkano yung mga presyo nila. Kasi yung madalas kong binibili dati sa SNR. May mga ano pa dito, oh. Ano pa tawag dito? Stop toys. 3,000 pesos. Hagabol, no? O, pwede mo nyo to pang sa mga walang jowa. Gusto may mga kakadil, o, pwede yan. O, ito pang exchange gift. Mga tuwalya. Panigurado iba yung dito, quality ng mga tela nila. Kasi hindi siya basta, syempre, imported ba to? Saan ba to galing ang kanon? Saan ba galing? Saan gawa? Made in Philippines. Made in India. India. Okay? Ganda. Imported. Tayo mga Pilipino, wala tayong paki kung saan galing. Basta kaya imported, no? Maliban na lang sa China. Talagang grabe yung discrimination sa China, mga China made. Kapag sinabing China, kumbaga ang pangit ng reputasyon ng China, mga fake, no. Yun ang pag sinabing China, ako hindi, para sa akin hindi, no. It doesn't mean na made in China siya, hindi siya maganda, hindi siya durable, hindi siya de kalidad. Depende yan. May mga fake, may mga hindi. So, asan na yung mga electric kettle kanina na nakita natin? Okay, so dito na tayo sa kitchenwares, no? In the appliances, so burner. Si mga burner nila imported din, no? Hindi rin siya made in Philippines. Magkano kaya tong ganito? Buy one take one. Buy one get one sila dito sa burner. Galing, so pwede siya pang business, no? Kunyari meron kang kapitbahay, nangangailangan ng burner. Pwede mo tong ibenta, tubuan mo. O di, kahit hindi matubuan, mo lang, ipakita mo lang yung price, 499, 3.5. Tapos benta mo 2,000 na lang, o, diba? So profit ka pa. Ganun na yan, no? Business minded dapat, Hindi yung puro gastos lang, kailangan kita rin. Ayan, gagawin natin yan minsan. Gagawin minsan. Hindi, wag na, no? Vlog na lang tayo dito, okay na tayo sa pagbablog. Microwave, oven, eto coffee maker. Parang gusto natin to, kailangan ko to. Legit
May bago na siyang heater, ganun. Okay. Hand mixer. Dami ditong pwedeng bilhin. Alam ko na, no? I mean, so yun. Bali, medyo hindi na tayo makapag-ASMR nito kasi ano na nga tayo. Tawag nito, landers na lang. Promac Bluetooth speaker. Kaso wala siyang microphone, no? Speaker lang talaga siya. Mayroong microphone. Pwede kaya ito matry, no? Minsan, sige. Balik tayo dito para matry ito dito. Bibili tayo. Pang karaoke. Outdoor karaoke. So, ito naman dito, Promac party speaker. Meron din silang mga rice cooker dito. Mahal. Okay. Imported eh. Ito 1.6 lang. Yokohama. Naka 50% discount. Wala na. No? Mas maganda dito kumpara sa sa mga shopping mall. No? Induction cooker. Yun, no? So ang ganda. Meron tayong mga nakikita dito pwedeng bilhin. Ito naman kasi madalas nating mga binibili pang regalo. Mga pang kusina. Ito naman mga stall, no. So dito 24 lang yung discount. 24 pesos ang discount dito. Tapos ito naman siya ay wala pa siyang discount. To 140. So ito aabangan na natin to mag buy one take one. 'Di ba? Pag may pera ka talaga, no, dami mong pwedeng bilhin na talagang mag-i-enjoy ka. Di ka magsisisi sa yung mga napamili. Kasi ang ganda durable, di ba? So ito yun, no. Balik-balikan natin to dito. Bibisitahin natin lagi. Magkakaroon ng discount. Abangan. Siyempre meron yan. Magpapasko no. So may mga area pa na wala pa silang display. Ito. Hindi pwede siyang taasan, pwedeng babaan. Adjustable, folded. May ganito na ako. Pero mas maganda yun sa akin nabili. Mas makapal. Galing sa ASMR. So ito, antay na ito mag-sale. Diba? Ganun lang eh. Di naman talaga kailangan no? Basta may pera ka lang, marami ka nang mabibili dito. 10,000 pesos budget, no? Pwede ka nang mamili. O nga, parang 10,000 pesos challenge. Landers. Pwede, no? Pwede. Okay. Ano yun? Content idea rin yun. Mahal din talaga Samsonite, no? Samsonite. May mga Samsonite naman na piki sa sa Paranaque. Sa amin sa Baclaran. Doon na tayo bibili. Pinamot pa, no? Okay na tayo dito. Iyan na tayo sa Iro. Tayo iuwi na, no? Ito maganda rin itong bilhin, no? Para sa mga pang camping, outdoor, di ba? Okay na, we're done. So maraming thank you sa mga nanonood. Ewan ko lang kung hanggang dito umabot pa rin kayo. So maraming thank you, thumbs up sa inyo kasi napakasipag nyo, napakatyaga nyo manood talaga, no? Bye bye and ingat. So itong push cart. 'Di ba? Ang lalaki ng mga push cart, no? Kasi design talaga 'yan para sa mga malalaking mga items, gaya niyan. Tapos kung magbibitbit may dala kang push cart tapos may mga napamili kang mga item, konti lang naman, no? Kumbaga hindi mo na puno. 'Di ba, for example, pupunti ka ng Colgate. Yan, for example lang, Colgate yung bibilhin mo dito. Magkano ba yung Colgate? 169 or 170. So, siyempre, parang nakahiya, na dala-dala mo napakaraming postcard. Tapos, pipila ka. Tapos, dala mo ay lang, toothpaste sa postcard pa. Di ba? So, yan lang. Bali, basta pag ako ipapasok dito para kumain at magkape. Sa dining area lang nila. No? Okay na tayo dito. Thank you for watching. Uwi na tayo at patulog.
May mga Yakult din, oh. Hoarding. Kung hoarding.